Hello, hello, magandang gabi po sa ating lahat. Diyan sa ating bansang Pilipinas at dito sa Hong Kong, hello, magandang gabi. Kamusta po tayo? Don't forget po to share, like, and subscribe po. Thank you po sa inyong lahat. Yun, may pag-uusapan na naman tayo. Kasi dito sa Hong Kong is parang maalog-alog yata tong cellphone natin. Di ba? Yung maalog-alog eh. Sa hangin siguro, sa electric fan. Papahiya mo na yan. Yun, may pag-uusapan tayo tungkol sa balita na tataasan daw ang sahod ng mga katulong dito sa Hong Kong. So, syempre, pag ganun ang balita, masaya tayo kasi nga tataasan yung sahod natin. Pero, may mga employers na kumukontra kasi nga syempre may hindi lahat ng mga amo is kaya magtaas ng sahod. Mayroon din namang ang kinikita is sakto lang na kaya lang din mag-pay ng pang isang buwan na sahod ng katulong. Pag tumaas pa dyan, syempre mag-iisip-isip na sila, di ba? Kung minsan kasi may mga amo nagti-terminate dahil sa hindi kaya ang sahod. So yun, ang iba naman syempre pag may kaya-kaya sa buhay, minsan yung ilang kanilang katulong is hindi lang isa, hindi, may dalawa, ganyan, pag afford talaga kasi ina-allowed naman yan ng immigration na magdalawa hanggat kaya ng amo magbayad. Yun. At yung long service naman, yung kanilang sinasabi na mandatory, pero hindi pa siya mandatory talaga kasi marami ang nagkukontra ng mga employers na hindi kaya magbigay ng long service sa kanilang mga katulong. Yun. Dahil nga, syempre, hindi nga rin kaya magbigay ng iba. Ito nga amo ko, hindi ko alam mayroon ako. Hindi ko alam mayroon ako. Kasi nga, 'di ba? Dati nagsabi sila sa akin dati na may pagdating ko ng 5 taon, may makukuha na ako or counted na ako sa long service. Pero until now, hindi pa rin namin napag-uusapan 'yon. Kung ano na ako dito ano na ako ng 8 taon na ako dito sa kanila. So naka-4 na kontrata na tayo. 8 taon. So yung ating long service hindi pa natin nararamdaman. Pero sige lang, in God's time, 'di ba? Bibigay yan ni Lord sa atin. Amen. At yung may mga ano din naman tayo na katulad din sabi ng ibang katulong, wala naman pinagkaiba sa mga dati kasi pag halimbawa hindi ka tatagal sa amo, halimbawa 6 na taon ka, tapos hindi ka naman magtatagal sa amo or aalis ka sa kanila, hindi sila magbibigay. Pero kung sila mismo mag-terminate sa katulong, yun, magbibigay sila. Yun yung sabi dati. Kaya until now, ganun din, parang wala din pinagkaiba kasi ganun din naman ang kanilang patakaran. Pasok ka sa 5 years. Pero once na ikaw ay i-terminate mo sarili mo or ikaw mismo mag-release sarili mo or maghanap ka ng iba na hindi pa tapos yung kontrata mo, yon hindi sila magbibigay kahit na 10 taon ka na, 15 anyos ka na. May narinig nga ako ang sabi sa isang katulong hintay, kasi 75 na siya. Hindi, 65 yata, 65. Sinabihan daw siya ng kung amo niya na hintay mo na lang mag-80. Kasi government na yung magbibigay sa'yo. Hihintay pa yung 80. Hindi niya alam, siyempre, kung aabot pa ba siya dun sa 80, kung matigi na yon,
Hindi natin hinihingi na matigil. Siyempre hindi natin alam itong ang takbo ng buhay natin, hindi ba? Kaya yun, sana naman mabigyan na siya ng kanyang long service. Kahit na pakunti-kunti ng amo niya. Dahil siyempre doon na rin siya tumanda diba? Yun. Thanks for watching po. Yun nga ang ating pinag-uusapan about sa long service at sa pagtaas ng sahod. Ngayon, dadako na naman tayo sa ibang pag-uusapan natin. Yung mga katulong na nag-aaway-away, nagsasabunutan. At may nakita na naman ako sa FB na yung katulong na nalasing. Nalito ko, sorry. Nalasing na pinuntahan siya ng ng gwardiya or ng yung sundo ng ambulance. Yun. Kasi lasing na lasing, hindi na makauwi sa bahay ni amo niya Mabuti hindi sila natiterminate, Kung ako natiterminate lang naman, or siguro pinagsasabihan lang ni amo na kung gagawin pa niya yun, hindi iti-terminate na siya. Siguro ganon. Diba, bakit walang kadala-dala yung mga katulong na ganon, Wala silang kadala-dala. Yun na yun. Sige na. At ako inaantok na. Thanks for watching. Bye-bye. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.